Itanong kay Attorney Godfrey Acero Parale. Good morning, Attorney Parale. Magtatanong lang po sana ako tungkol sa status ko. Divorced na po ako sa Japan sa dati kong asawang Hapon. Ang tanong ko, pwede na ba akong magpakasal ulit dito sa Pilipinas? Sabi kasi nila, bawal ang divorce sa atin. Good morning, Gina. Tama sila na walang local divorce dito, pero hindi ibig sabihin na habang buhay ka nang nakagapos, lalo na kung ang asawa mo ay foreigner, under Article 26, Paragraph 2 ng Family Code, where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse capacitating him or her to remarry, the Filipino spouse shall have capacity to remarry under Philippine law. Ang ibig sabihin nito ay, kapag ang isang foreigner ay nakakuha ng valid divorce sa ibang bansa, ang kanyang Filipino spouse ay nagkakaroon din ng karapatang maging malaya at magpakasal muli. Pero attorney, divorce by agreement, kyugerekon, lang po ang ginawa namin sa Japan. Karagdagan pa po nabanggit sa Article 26 Paragraph B, dapat yung foreigner ang mag-file ng divorce, para kilalanin dito sa Pilipinas. Dati, yan ang akala ng marami, pero dahil sa landmark ruling sa Sakai vs. Republic, 2019, nilinaw ng Supreme Court na hindi mahalaga kung sino ang nag-file o kung mutual agreement man yan, ang importante ay valid ang divorce sa batas ng Japan at dahil doon ay capacitated na ang ex-husband mo na magpakasal ulit, kung malaya na siya, dapat malaya ka na rin. Alam mo ba na ang Sakai vs. Republic ay kaso na dito nag-originate sa bayan ng Daet? Ang original na case ay ang Petition for Recognition of Foreign Divorce na pinag-file ni Stephen sa Juego Sakai. Ako ang tumindig na abogado ng petitioner sa kasong yan. Our petition was granted under the sala of Judge Dizon. Nag-file ng motion for reconsideration ang Solicitor General sa dahilang ang divorce is by agreement, at ang nag-initiate ng divorce ay hindi lang ang Hapon kundi silang dalawa. Kinatigan kami muli ng korte, pinag-deny ang motion for reconsideration ng Solgen, then nag-file ang Solgen ng appeal sa Court of Appeal, pinag-reverse ng CAN decision ng RTC meaning, denied ang petition namin. Then nag-file kami ng petition for review on certiorari sa SC at pinag-reverse naman ng SC ang decision ng CA, at naging landmark case nga ito. Anaging basehan ng argumento ay error of law, na nagkamali ang CA sa pag-interpret sa Article 26, 2, na ang batas ay hindi nagtatangi, distinguish, kung sino ang nag-file ng divorce, ang mahalaga ay valid ito sa foreign law. The Mora Doctrine, ginamit din ang logic mula sa kaso ni Republic vs. Or Basido at ang mas bagong kaso noon na Republic vs. Manalo, binigyang diin na ang mutual divorce ay dapat sakop ng pagkilala ng Pilipinas. Ano po ang mga kailangan kong ihanda na dokumento? Ito ang pinaka-critical na part. Dahil ang divorce ay nangyari sa ibang bansa, kailangan nating i-prove sa korte na totoo ang divorce at ito ay susug sa totoong batas ng Japan. Kailangan natin ng mga sumusunod. TSA Marriage Contract, Divorce Decree or Divorce Notification kung ang divorce ay by agreement, Certificate of Acceptance, Kaseki Tohon Certificate of All Record, Certified True Copy of Japanese Law on Divorce, Notarial Certificate, Apostille Certificate, Divorce Certificate Japanese Embassy Philippines, Proof of Residence, Barangay, Certificate, Voters ID, or Utility Bills sa Bicol. Dapat lahat ng Japanese documents ay may Filipino translation ng authorized translator sa Japan at notaryado ito sa Japan. Kailangan pa po ba ng red ribbon sa consulate? Ngayon, apostille na ang kailangan. Dahil ang Pilipinas at Japan ay member ng Hague Apostille Convention, hindi mo na kailangang ipa-red ribbon sa Philippine Consulate doon. Sapat na ang tatak ng Gaimasho, Japan Ministry of Foreign Affairs. Ang apostille ang nagpapatunay sa ating korte na authentic ang dokumento mo. Attorney, tungkol naman sa place of venue, saan po ba dapat i-file ang kaso? Sabi ng kakilala ko, dapat daw sa Manila kung saan rehistrado ang kasal ko. Pero taga Bicol po ako, ang layo naman nun. Pwede po ba dito ko na lang sa Daet i-file ang petition? Magandang punto yan. Technically, ang petition natin ay recognition of foreign judgment na may kasamang cancellation, correction of entries under Rule 108, so dapat sana i-file ang petition sa lugar kung saan nakarehistro ang iyong kasal, kung ibang bansa ka ikinasal dapat sa Metro Manila. Wala na po bang ibang choice, kundi sa lugar ng registration? Meron.
Base sa kaso ng Fujiki vs. Marinai, ang recognition ng foreign judgment ay tungkol sa iyong civil status. Kaya naman, ang Supreme Court ay nagbigay ng konsiderasyon, pwede nating e-file ang petition sa Regional Trial Court, RTC, kung saan ka residente. Sigurado po ba kayo? Baka ma-dismiss ang kaso. Ang best practice ay isama natin, implead, ang Local Civil Registrar, LCR, kung saan ka kinasal bilang necessary party. Ang court dito sa Bicol ang maglalabas ng desisyon at mag-uutos sa LCR doon sa Manila o sa PSA na e-annotate ang marriage record mo. Layunin ng batas na bigyan ka ng access to justice nang hindi ka nahihirapan sa biyahe. Ano po ang mga susunod na mangyayari pag na-file na ang kaso sa korte? Ito ang step-by-step procedure, filing of petition, e-file natin sa RTC ng iyong residence, order of hearing at publication, maglalabas ang court ng schedule, kailangan itong i-publish sa newspaper of general circulation ng 3 linggo, jurisdictional hearing, patutunayan natin sa court na nasunod ang publication, presentation of evidence, dito natin ipapakita ang iyong apostilled documents at ang Japanese law, minsan, kailangan natin ng expert witness para i-testify ang foreign law, decision at finality, kapag napatunayan nating valid ang divorce, maglalabas ang judge ng decision at certificate of finality, registration, dadalhin natin ang court document sa LCR at PSA para sa annotation. Gaano po ito katagal? Karaniwan ay 12 to 18 months, pero once ma-annotate na sa PSA ang marriage certificate mo, magiging single na ulit ang status mo at pwede ka nang kumuha ng SINOMAR, Certificate of No Marriage. Maraming salamat, Attorney Parale, mas malinaw na po ang lahat, ihahanda ko na po ang mga apostilled documents ko mula sa Japan. Sa atin pong mga followers at mga kababayan, sana po ay may natutuhan kayo. Kung meron po kayong katanungan, mag-call or message po kayo sa akin or bisitahin po ninyo ako sa aking opisina. Para sa dagdag kaalamang legal, magtanong kay Attorney Parale. Paki-like, follow and share po. Salamat!